Naglalakbay sa kakahuyan ng isang batang Pokemon trainer na nagngangalang Sam. Binigyan si Sam ng isang pirasong tinapay ng isang dalagang nagngangalang Toa, at binalaan siya na may isang rare at makapangyarihang Pokemon na nakatira sa gubat. Nagpasalamat si Sam sa tinapay at nagpatuloy sa kalaliman ng gubat, kung saan nagsimula siyang iguhit ang ilang blossom. Wala siyang kamalay-malay na sa ibang bahagi ng gubat na iyon, isang Celebi ang hinahabol ng Scyther at Houndoom na pag-aari ng isang Pokemon Hunter. Nakita ni Sam ang paghabol kay Celebi at sinundan niya ito. Nahuli ng Scyther at Houndoom si Celebi ngunit nakawala ito nang makialam si Sam. Dumating ang Pokemon Hunter na nagpakilala bilang isang manghuhuli ng mga rare Pokemon, pero tumanggi si Sam na ibigay si Celebi at tumakbo palayo. Gayunpaman, sugatan si Celebi at nag-aalala pa rin ito sa kanilang kaligtasan, kaya ipinadala nito ang kanyang sarili pati na si Sam patungo sa hinaharap. Makalipas ang 40 taon, sa isang caravan sa tabi ng gubat, ang parehong Pokemon Hunter, na ngayon ay matanda na, ay kinukwestiyon ng Iron Mask Marauder, isang miyembro ng Team Rocket, na gustong malaman kung saan ito nakita si Celebi. Tumanggi ang Pokemon Hunter, kaya ipinakita ng Iron Mask Marauder ang isang Dark Ball, at ginamit ito sa isa sa mga nakakulong na Pokemon ng Hunter, na isang Tyranitar. Gamit ang Hyper Beam ng Tyranitar na naging masama dahil sa Dark Ball, sinira ng Iron Mask Marauder ang kampo ng Pokemon Hunter. Nang tuluyang makumbinsi sa lakas ng miyembro ng Team Rocket, pumayag ang Pokemon Hunter na ituro kung saan niya nakasagupa si Celebi. Kasabay nito, sa isang kalapit na bayan, hinihintay ni na Brock at Misty si Ash na dumating sa pantalan para makasakay na sila sa bangka. Inilabas ni Brock ang kanyang Crobat upang hanapin si Ash at sabihin dito na oras na para umalis, sakto namang nagsimula si Ash ng isang Pokemon battle laban sa isa pang trainer na nagngangalang Dundee, gamit ang kanyang Pikachu laban sa Crocano ni Dundee. Madaling natalo ni Pikachu si Crocano at dumating na si Crobat, kaya kumaripas ng takbo sina Ash at Pikachu patungo sa pantalan at dumating sila eksaktong paalis na ang bangka. Tumakbo si Ash sa pantalan, tumalon, at nasalo ni G. White, ang nagmamay-ari ng bangka. Matapos may akyat si Ash sa bangka, nag-usap ang mga trainer at ang may-ari tungkol sa mga kakaibang Pokemon, hanggang sa may mapansin si Pikachu na isa pang Pokemon sa gubat. Pagkarating nila sa kanilang susunod na destinasyon, tinawagan ni Ash si Professor Oak, na nagpaliwanag na mula sa paglalarawan ni Ash, ang nakita nito ay ang maalamat na Pokemon na si Suicune. Mula sa paglalarawan ni Professor Oak sa mga batang trainer, tila mas marami pang alam si Oak mismo tungkol kay Suicune kaysa sa mga eksperto, na nag-udyok kay Ash na magtanong kung nakakita na ba siya nito. Sumagot ng oo ang propesor, at tinanong ni Ash kung saan niya ito nakita. Bago pa makasagot si Oak, tinawag na si Ash ng may-ari ng bangka na sinasabing kailangan na nilang umalis. Mabilis na nagpaalam si Ash kay Professor Oak at sumama rito. Sa kanyang lab, napaisip si Professor Oak kung dapat ba niyang sinabi kay Ash ang isang bagay bago ito nagbaba ng telepono. Ipinagpatuloy ni na Ash at kanyang mga kaibigan ang kanilang paglalakbay, sa pagkakataong ito ay sakay naman ng ibang bangka, papasok sa isang masukal na gubat. Gaya ng dati, sinusundan sila ni na Jessie, James, at Meowth, na nagmamasid sa kanila mula sa isang maliit na eroplanong pinapaandar gamit ang pedal. Gayunpaman, panandali ang huminto sa pagpidal si Jessie, dahilan upang mawala ng enerhiya ang sasakyan at matangay ito ng hangin, na nagpatalsik na naman sa trio ng Team Rocket palayo. Samantala, nakarating si Ash pati na ang iba pa, sa isang talon sa kahabaan ng ilog. Dahil hindi nila ito maakyat, nagtanong si Misty kung ano ang gagawin nila. Sumagot si G. White sa pamamagitan ng mabilis na pagbabago ng anyo ng kanyang sasakyan, mula sa pagiging bangka ay naging maliit na blimp ito sa loob lamang ng ilang segundo, at lumutang ito paitaas, patawid sa talon, at papunta sa Arborville, isang maliit na bayan na ang mga bahay ay nakapatong sa mga puno, kung saan niya ibinaba ang mga bida. Bago pumasok sa gubat ay tinanong sila ni Toa, na ngayon ay matanda na, kung papasok ba sila sa gubat para maghanap ng mga Pokemon. Dumating ang apo ng matanda na si Diana, at mabilis itong pinormahan ni Brock. Binaliwala ni Ash ang payo ni Toa at patakbong pumasok sa gubat, habang si Misty naman ay hinila si Brock palayo kay Diana, tulad ng nakasanayan niya. Pagkapasok ng tatlo sa kalaliman ng gubat, nagsimulang magliwanag ng asol ang mga puno, bagay na nangyari din bago naglaho si Celebi patungo sa hinaharap kasama si Sam. Sa mismong lugar kung saan naglaho si Sam, lumitaw si Sam na bitbit si Celebi sa kanyang mga bisig sa harap ng dambana ni Celebi. Lumutang palayo si Celebi bago dumating sina Ash, Misty, at Brock. Walang malay si Sam kaya nagpa siya ang mga bida na dalhin ito sa bahay ni Toa. Pagdating doon, nagising si Sam at itinulak nito si Ash palayo habang tinatanong kung saan nila dinala si Celebi. Naawat ni Brock sina Ash at Sam bago pa man ito mag-away. Biglang namukhaan ni Toa si Sam at dinala niya ang lahat sa loob para ipaliwanag kung ano ang nangyari.
Inilabas ni Toa ang sketchbook ni Sam na 40 taon na niyang itinatago at ibinalik ito sa kanya, habang ipinapaliwanag dito kung gaano na ito katagal nawala. Samantala, dumating na sa gubat ang Iron Mask Marauder para hanapin si Celebi. Sinabi ni Diana na may kakayahan si Celebi na maglakbay sa oras at naisama nito si Sam nang tumakas ito sa nakaraan dahil sa panganib at pumunta sa kasalukuyan. Sinabi ni Sam na babalik siya sa lugar kung saan siya lumitaw upang hanapin at tulungan si Celebi, at nagpa siya sina Ash, Misty, at Brock na sumama sa kanya. Nasa itaas ng puno ang Team Rocket matapos itong bumagsak at natuwa ito nang makita ang mga bida. Natagpuan ng mga bida kung saan nagtatago si Celebi at nagmamadaling inakyat ito ni Sam at Ash. Gayunpaman, tila ayaw ng time travel Pokemon na magpatulong, kaya inatake nito sina Sam at Ash. Akmang gaganti si Pikachu gamit ang Thunder Shock, ngunit pinigilan ito ni Sam, at ipinaliwanag na natatakot lamang si Celebi kaya ito umaatake. Hindi nagtagal, nagtulungan sina Ash at Sam para pakalmahin si Celebi, at kinuha nila ito. Nang pabalik na sila ay inambush sila ng Team Rocket. Ganun pa man, habang binibigkas ng Team Rocket ang kanilang moto, bumigay ang sanga na pinapatungan nito dahil kay Wobbuffet at bumagsak sa lupa, kaya nakapagpatuloy na ang mga bida nang walang pakialam sa paglitaw ng mga nakakatawang kontrabidang ito. Nang malapit na sina Ash sa Arborville, umatake naman ang Iron Mask Marauder na naglabas ng kanyang Dark Tyranitar laban sa mga bida. Gamit muli ang Hyper Beam nito, muntik na silang tamaan, subalit nagawa nilang makatakas sa tulong ng smoke screen ni Weezing dahil inakala ng tatlong Team Rocket na sinusubukan ng Iron Mask na nakawin ang kanilang Pikachu. Gayunpaman, matapos makita na ang Iron Mask Marauder ay kasapi rin ng Team Rocket, mabilis na humingi ng paumanhin ang tatlo, at naglabas ang Iron Mask Marauder ng isang Dark Scizor at isang Dark Sneasel upang habulin ang mga bida. Napahinto ni Misty ang grupo dahil sa pagkapilipit ng kanyang tuhod, kaya nakahabol ang dalawang Dark Pokemon. Naghanda si Ash na lumaban at kumuha ng isa sa kanyang mga Pokeball. Sumali rin si Sam na naglabas ng lumang estilo ng Pokeball at inikot ito upang ilabas ang kanyang napiling Pokemon, isang Charmeleon. Si Ash, matapos magulat sa kakaibang Pokeball ni Sam, ay inihagis ang kanya at inilabas si Bayleef. Kinalaban ni Bayleef si Scizor na ang double team ay naging problema hanggang sa nahanap ni Bayleef ang totoo at mabilis itong tinalo. Samantala, maganda ang naging laban ni Charmeleon kay Sneasel bago nito tinalo si Sneasel gamit ang headbutt. Iniwan ng grupo ang dalawang Dark Pokemon na nakatali sa mga bato, bagaman tumawa lamang ang Iron Mask Marauder at sinabing ginagawang mas interesante ng mga bida ang sitwasyon dahil sa paglaban nito. Nagpatuloy sina Ash at ang kanyang grupo sa gubat na nagsimulang maging mahamog. Sinamahan sila ng ilang normal type na Pokemon na nagdala sa kanila sa isang lawa na tinatawag na lawa ng buhay o Lake of Life. Dinala ni Sam sa tubig si Celebi na biglang sumisid sa ilalim at gumamit ng recover na nagpailaw sa lawa. Ngayong ganap ng gumaling, saglit na nakipaglaro ang Pokemon sa grupo at inikot ni Ash ang kanyang sombrero sabay talon sa tubig na sinundan ni Sam. Lumangoy ng kaunti ang tatlo pagkatapos ay lumipad sa himpapawid sa tulong ng psychic power ni Celebi. Kinalaunan, dinala ni Celebi ang apat sa isang puno ng berry at tila pansamantalang naging maayos ang lahat habang kinakain nila ang mga bunga. Samantala, dahil nagugutom na sina Jessie, James, at Meowth habang nakasakay sa makina ng Iron Mask Marauder, sinubukan nilang kumuha ng prutas na makakain, ngunit sa paggawa nito ay nahulog sila at naagaw pa ng isang pidyoto ang prutas bago sila mabilis na humabol sa makina. Balik sa grupo ni Ash, nakita ni Ash na iginuguhit ni Sam sina Pikachu at Celebi na magkatabing natutulog. Tiningnan ni Ash ang kalidad ng mga iginuhit ni Sam at sinabing parang Pokédex ito. Pinag-usapan nilang dalawa kung paanong nag-aalala ang kanilang mga ina sa kanila, lalo na para kay Sam dahil hindi na ito makabalik sa nakaraan. Nagising sina Pikachu at Celebi at tumakbo palayo, kaya sinundan ito ni Sam at Ash. Nakita nila ang isang grupo ng mga Metapod na nag-evolve patungong Butterfree. Umakyat sila sa isang puno para panoorin ang paglipad ng mga Butterfree na lumilikha ng isang nakamamanghang makulay na tanawin. Magkasamang nanood ang bagong magkaibigan kasama sina Celebi at Pikachu at namangha sa hindi malilimutang tanawin na ito. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ng apat na trainer ang kanilang pagbabalik sa nayon nang dumating ang Iron Mask Marauder lula ng kanyang makina. Matapos harangin ni Jessie, James, at Meowth ang kanilang daanan para makatakas, napilitan ng grupo na makipaglaban upang makaalis. Naharang ng force field ng makina ang atake ni Pikachu at nahuli ng Iron Mask Marauder si Celebi gamit ang kanyang Dark Ball na labis na ikinagulat ng grupo. Tinangka ni Ash na umatake mismo sa Marauder at inakyat ang binti ng makina habang pinaligiran naman ng kawan ng PG ang Marauder upang makasampa si Ash.
Gayunpaman, kahit na napabagsak ng kanyang pagsisikap ang makina at naagaw ang Dark Ball na naglalaman kay Celebi, nabawi itong muli ng masamang miyembro ng Team Rocket sa pamamagitan ng pagtapak sa mga kamay ni Ash hanggang sa mawalan ito ng malay. Ipinakita ng Marauder sa grupo, pati na rin sa mga Pokemon na nagtipon para tulungan si Celebi ang nangyari, naging isang halimaw na walang pag-iisip si Celebi, na agad na umatake gamit ang kanyang kapangyarihan at madaling tumalo sa lahat ng Pokemon. Inutusan ng Iron Mask Marauder si Celebi na magpakita pa ng higit na kapangyarihan at sumunod ang Pokemon sa pamamagitan ng pagpulot ng maraming debris sa paligid, kasama si Jessie, upang lumikha ng isang dambuhalang bola. Natanaw ni Diana at ng kanyang lola ang nangyayari kaya pumunta sila upang iligtas si Ash at ang iba pa gamit ang blimp ni G-White. Naramdaman ni Suicune ang nangyayari kaya pumunta rin ito sa lugar ng kaguluhan. Habang dumadaan si Celebi sa gubat, tumanggi ang Iron Mask Marauder na pakawalan si Jessie dahil gusto niya itong gumawa ng buong ulat kay Giovanni tungkol sa kapangyarihang taglay niya ngayon. Inutusan ng Marauder si Celebi na gawing isang malagim na halimaw ang bola na nagpaputok ng lilang beam sa lawa, dahilan ng isang pagsabog na sumira sa kalinisan nito. Ipinangako ni Jessie sa Marauder na sisiguraduhin niya ang pag-angat ng posisyon nito kapag ibinigay na nito si Celebi kay Giovanni, subalit sinabi ng Marauder na wala siyang intensyong ibigay si Celebi. Sa halip, plano niyang gamitin si Celebi para agawin ang posisyon ni Giovanni at pamunuan mismo ang Team Rocket. Lumapit ang blimp sa Marauder at sinubukan ni Ash at Sam na kunin ang atensyon ni Celebi, ngunit inutusan ng Marauder si Celebi na atakihin ang blimp, kaya bumagsak ito sa lawa at muli pa itong inatake ni Celebi kaya tumalsik ang lahat sa pampang. Determinado sina Ash at Sam na mabawi si Celebi at inutusan ni Ash si Pikachu na gamitin ang Thunderbolt laban sa halimaw na Celebi, ngunit wala itong epekto. Nagdesisyon ng Iron Mask Marauder na tapusin na sina Ash at Sam at inutusan si Celebi na atakihin ito. Imposible nang makaiwas sina Ash at Sam sa nabubuong beam at nagpaputok na si Celebi. Iniligtas sina Ash at Sam ni Suicune na dumating ng sakto sa oras. Kinumpirma ni Suicune na naroroon ito para tumulong at naghanda sina Ash at Sam para mabawi si Celebi. Napansin ng Iron Mask Marauder ang pagdating ni Suicune at nagpa siyang hulihin din ito at inilabas niya ang kanyang Dark Tyranitar at inutusan itong gumamit ng Hyper Beam. Alam ni Brock na kailangang mapigilan ng Tyranitar kaya inilabas niya si Onix para labanan ito. Nagsimulang maglaban ng dalawang Pokemon, ngunit hindi kinaya ng Onix ang lakas ng Tyranitar kahit mas malaki ito. Samantala, nagtangkang humanap ng siwang si Suicune para madala sina Ash at Sam kay Celebi ngunit hindi ito makapasok sa depensa ng halimaw na Celebi. Sa huli, sumugod ang Tyranitar papunta kay Suicune na nagpakawala naman ng malakas na bubble beam na nagpatalsik sa Tyranitar pabalik, dahilan upang magamit ng Onix ang buntot nito para ihagis ang Tyranitar papunta sa lawa. Gayunpaman, naging mabigat ang laban para kay Onix na nawala ng malay. Pinuri ni Brock si Onix sa magandang ginawa nito at ibinalik sa kanyang Pokeball. Samantala, tuluyan nang nakalapit si Suicune kay Celebi ngunit nahuli ito ng mga galamay ng nilalang na nagsimulang sipsipin ang enerhiya nito. Nahulog sina Ash at Sam ngunit sinalo sila ni Jessie na nagsabi sa kanila ng kinaroroonan ni Celebi. Inakyat ni Ash at Sam ang halimaw at natagpuan si Celebi sa gitna nito. Nagsimulang pumasok sina Ash at Sam, tiniis ang mga pag-atake ni Celebi at sinubukang ipaalala rito ang kanyang dating maamong pag-uugali. Kinalaunan, nagsimulang maalala ni Celebi sina Ash, Sam, at Pikachu, at pinakawalan na nito si Suicune. Hindi nagtagal ay nakawala si Celebi sa kontrol na sumira din sa kanyang Dark Ball. Ngayong malaya na si Celebi mula sa kontrol ng Iron Mask Marauder, gumuho na ang halimaw na Celebi sa lawa kasama ang Iron Mask Marauder at si Jessie. Pinalipad ni Celebi sina Ash at Sam palabas sa gumuguhong nilalang, gayunpaman nagsimula itong mawalan ng lakas. Nang makalapit na sina Ash at Sam kay Suicune at sa mga kaibigan nila sa tabi ng lawa, nawalan na ng malay si Celebi, may malaking problema. Pagkatapos nun ay natuyot si Celebi sa mga bisig ni Ash, na labis na ikinatakot ng lahat. Iminungkahi ni Brock na ilagay si Celebi sa tubig, ngunit wala itong bisa dahil naging marumi na ang tubig sa lawa matapos itong atakihin. Sa kabutihang palad, may kakayahan si Suicune na linisin ang lawa at tumalon ito sa ibabaw ng tubig, dinalisay at ibinalik ito sa bawat hakbang. Inilagay ni Ash si Celebi sa tubig, ngunit kahit malinis na ang tubig, wala pa rin itong naging epekto. Sinubukan ni Ash pakainin si Celebi ng mga berry na nagustuhan nito kanina, subalit hindi pa rin ito gumagalaw at nahulog lang ang mga berry sa lawa. Malinaw na patay na si Celebi, kaya nagsimulang umiyak si Ash at ang mga taga-nayon. Galit na sinabi ni Sam na walang ginawang masama si Celebi, napilitan lang itong atakihin ang gubat dahil wala itong pagpipilian, at ngayon ay hindi na ito kailanman makakapili pa. Nagsimula na ring umiyak si Sam, habang patuloy na humihikbi ang iba, nagdadalamhati sa pagkawala ng isang inosenteng Pokemon at kaibigan.
Nanlumo rin si Suicune at ang mga Pokemon sa gubat at sabay-sabay silang humiyaw sa matinding kalungkutan. Biglang may lumitaw na isang nakakasilaw na liwanag sa kalangitan na bumalat sa lawa, dahilan upang tumingala ang lahat. Nanginig ang liwanag ng ilang segundo bago bumukas ang isang lagusan na may lumabas na maraming Celebi. Pinalutang nila ang walang buhay na Celebi sa mga bisig ni Ash at dinala ito sa gitna ng isang bilog, saka nagsimulang bigyan ito ng enerhiya. Ipinaliwanag ni Toa na maaari ding maglakbay sa panahon ng mga espiritu ng nakaraan at hinaharap, kaya lahat sila ay dumating para tulungan ang kanilang nasawing kaibigan. Bumalik ang katawan ni Celebi sa dati nitong hugis at biglang nagising ang maliit na Pokemon at ganap na nabuhay muli, na lubos na ikinagalak ng lahat. Naglakbay pabalik ang mga espiritu ng Celebi sa lagusan, na bago sumara ay nagpakalat muna ng mga alon ng liwanag. Masiglang masigla na ngayon si Celebi at nagsimulang lumipad sa lawa, masayang bumalik sa lahat sa pampang. Naputol ang kanilang kasiyahan nang biglang umahon mula sa lawa ang Iron Mask Marauder at hinuli si Celebi. Tumakas ito dala si Celebi gamit ang isang jetpack. Ganun pa man, mahigpit na kumapit si Ash sa binti ng Iron Mask Marauder, kahit papilit siyang sinisipan nito para mahulog. Inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Thunderbolt na naging dahilan upang sumabog ang jetpack at bumagsak sila pabalik sa lupa. Agad namang iniligtas sina Ash at Pikachu ni Celebi na tinulungan silang lumipad at makabalik sa kanilang mga kaibigan. Nahulog naman ang Iron Mask Marauder sa mga puno hanggang sa lumagpak sa lupa, natanggal ang kanyang helmet, at naharap sa puot ng mga mamamayan ng Arborville at ng maraming Pokemon. Ilalabas niya sana ang kanyang Scizor at Sneasel ngunit nawawala ang kanyang mga Dark Ball, at lahat ng mga bug type ay gumamit ng String Shot upang igapos siya. Sa lawa, nagpaalam na sina Ash at ang kanyang mga kasama kay Suicune, at naghanda na si Celebi na maglakbay ng 40 taon pabalik sa nakaraan, para ibalik si Sam kung saan ito nagmula. Sa kanyang pagpapaalam, sinabi ni Ash kay Sam na kahit nasaan man itong lugar o panahon, mananatili silang magkaibigan. Pumasok sina Celebi at Sam sa lagusan habang sinasabi ni Sam kay Ash na baka magkita silang muli balang araw, at labis na nalungkot ang mga naiwan sa kasalukuyan dahil sa kanilang pag-alis, lalo na si Ash na hindi matanggap na kailangang umalis ng kanyang bagong kaibigan. Kinalaunan, nagbalik sina Ash, Misty, at Brock kung saan sila nagsimula, at muling tinawagan si Professor Oak para kumpirmahin na talagang ang nakakita sila ng Suicune, at idinagdag din ni Misty na nakakita rin sila ng Celebi. Napansin ni Oak ang malungkot na mukha ni Ash at tinanong ito kung ano ang problema dahil kanina pa hindi nagsasalita si Ash. Sumagot si Ash na nakahanap kasi siya ng isang mabuting kaibigan, ngunit ngayon ay mukhang hindi na sila magkikitang muli. Tumugon si Professor Oak na kayang harapin ng tunay na pagkakaibigan ang paglipas ng panahon, at sigurado siyang muling makikita ni Ash si Sam, at kahit magkalayo sila, magiging magkaibigan sila habang buhay. Gumaan ang pakiramdam ni Ash dahil sa mabubuting salita ni Oak at nangakong ikukwento niya rito ang buong nangyari pagbalik niya sa Pallet Town, at sinabi ni Oak na aasahan niya ito. Matapos ibaba ang telepono, biglang napagtanto ni Misty na alam ni Professor Oak ang pangalan ni Sam, kahit hindi naman nila ito binanggit sa kanya. Bago pa man nila mapag-isipan itong mabuti, naghahanda ng umalis ang susunod na barko na kanilang sasakyan, kaya kailangan na nilang tumakbo. Inisip na lang ni Brock na isa lang talagang matalinong tao si Professor Oak na alam ang lahat habang tumatakbo sila patungo sa susunod nilang pakikipagsapalaran. Samantala, sa lab ni Oak, tinitingnan ng propesor ang isang sketchbook. Kinausap niya ang kanyang sarili at sinabing parang kahapon lang nangyari ang lahat at inilantad ang iginuhit niyang si Celebi at Pikachu na magkasama bilang si Sam, 40 taon na ang nakararaan. Sa kabilang dako, lumalangoy si Jessie sa lawa at nagpapakasarap sa ginhawang epekto nito nang mahanap siya nina James at Meowth sakay ng isang balsa. Bago pa man siya makasampa, lumitaw ang malaya ng Tyranitar at sinira ang balsa. Habang lumalangoy ang Tyranitar palayo, bumalik na rin sa kagubatan ng Scizor at Sneasel ng Iron Mask Marauder para mamuhay ng malaya matapos makawala sa mga Dark Ball. Dahil nasira na ang kanilang balsa, napagpasyahan na lang ng Team Rocket na mag-relax sa lawa.